So hi mga Mari ko, today may nagtatanong ulit po sa pagpapa-undergo ko po nga ng radioactive iodine sa Philippine Heart Center para nga po sa aking sakit na hyperthyroidism. So may nagtatanong ilang araw nga daw pa, tama ba? Ilang araw nga daw ba yung radioactive iodine ko? So sa case ko po, meron po akong RAI aptic scan at RAI therapy. So unahin muna natin si RAI aptic scan. Si RA aptic scan po is, bali 2 araw siyang procedure. Yung first day mo doon, magpa-fasting ka at least 2 hours din. Before kang painumin nung liquid na merong radiation na. Pero don't worry guys, kasi mababang radiation lang siya. Kumbaga, mababang dosage lang siya ng radiation. Tama ba? So, basta ganun, mababa lang siya. Tapos, after nun, mag-aantay ka ng 2 hours. Tapos, after 2 hours, yun na nga yung bibilangin yung MCI mo. So, ang mangyayari naman sa MCI mo doon ay parang may itututok sa part ng legs mo, which is na, sabi ko na rin yan doon sa aking mini vlog. Tapos, sa mismong thyroid gland mo, meron itututok na parang something siya na parang pang-scan nila ganun. Basta, hindi ko kasi ma-explain yung itsura nung machine. Basta ganun. Tapos, after nun, uuwi ka na ng bahay. And then, mag-i-start ka na mag-isolate. Kasi nga, yung tinake mo na liquid is meron siyang radiation. Pero, don't worry, is mababa lang naman siya. And then, after nun, babalik ka ulit. So, anong nangyari sa akin nun, ang schedule ko nung first day ay 10 AM. Pinabalik ako 9 AM. Kasi nga, wala na masyadong ganap. So, sa second day ko naman, yun na yung merong scan na nangyari. Yung parang CT scan siya, pero hindi ka naman umiikot-ikot. Basta hihiga ka lang sa parang machine na katulad ng mga nagsi-CT scan. Tapos, merong machine na itututok dito sa part ng aking, or may tinutok dito sa part ng aking thyroid gland. Medyo matagal siya, hindi ko sure kung 15 or 20 minutes or 25 minutes. Kasi nakapikit lang talaga ako guys. Kasi nga, meron na una sa akin, nung day 1 ko, may nakasabay ako doon na pan day 2 na niya. And sabi nga niya, pinapikit lang daw siya. So sabi ko, sige, pipikit na lang ako. Pero wala naman sinabi yung staff na, pumikit ako. Basta ako na mismo nag-insist na pumikit ako. Tapos after nung scan na yon, pinabalik ulit ako sa waiting area nung mga merong radioactive iodine na. Tapos after siguro mga 45 minutes din yun, tinawag na ulit ako para bilangin ulit yung MCI ko. Yun ulit yun, may tinutok ulit sa part ng legs ko, tapos dito sa thyroid ko. Tapos after nun, pinauwi ulit ako. Tapos, isolation. So, nabanggit ko na rin to, gawa nga po kasi na may kasama ako ng bata sa bahay. And yung kasama kong bata sa bahay po ay person with disability. So, nag-decide po talaga ako na mag-isolate ako. Until now po, naka-isolate ako. So, pang ilang araw ko na ba to? Pang 6 days ko na naka-isolate after ng RAI aptic scan ko. Pero pwede naman akong lumabas. Yun nga lang po, syempre, at least 2 meters talaga akong yung layo ko sa mga tao, most especially, lalo na sa mga, ano ba yan? Lalo na sa mga buntis, senior, at saka bata. So, nabanggit ko nga po sa inyo, yung anak ko nga po ay person with disability. So, ayun, nag-aalala ako para sa kanya. Kaya, ayun, nag-isolate na lang din po ako. And, after nun, nag-antay lang ako ng ilang araw. Kasi natapos ako by Wednesday na. Friday, lumabas na yung result ko. And nalaman ko po yung MCI ko ay 10 MCI lang. So, it means po, mababang dosage lang yung ititake kong gamot na may radiation ulit yun. Tapos, after nun, sabi ng doktor, dahil mababang dosage lang ito ibibigay sa akin, 5 days isolation ulit. So, by Friday po, babalik ako sa Philippine Heart Center para nga doon sa procedure ng RAI therapy. So, 5 days ulit ako mag-a-isolate. So, ganun siya para sa akin, hindi siya masyadong mahihirap kumpara dun sa iba na 2 weeks talaga nag-isolate, tapos ang tataas pa ng dosage, tapos ang mahal pa ng binayaran kumpara sa akin. So, grateful pa rin po ako. So, sa mga magpapa-undergo ng radioactive iodine, huwag kayong matakot, lalo na kung yung hospital na pagpupuntahan nyo is tumatanggap sila ng guarantee letter, go, maglakad kayo ng guarantee letter. Kasi yung sa akin po, na-cover siya ng guarantee letter. Kaya wala po akong binayaran. Pero, hindi ko po sasabihin, hindi ako magsusugarcoat dito na sabi ko, madali lang kumuha. Hindi siya madaling kumuha. May mga process po talaga. So, ayun lang, bye-bye.